Good morning, bonjour, komabitu. Hello, I'm Daisy, and for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-segregate, mag-recycle at mag-collect ng basura dito sa Edmonton, Alberta, Canada. This video was taken for the last 2 weeks of March, and last week may konti pa siyang snow, and kaya ayan, may mga video na nagsho-shovel kami ng snow. Yung garbage na na-collect natin from toilet and from the kitchen is the one who goes to the black bin, black cart. And this is the green bin. The garbage goes to green bin. And we also a small green bin dito sa my kitchen. Ayan, naka-indicate dito yung mga pwede nating ilagay. Ayan, start with dairy, oil or butter. Ayan ay yung mga meat, fish, poultry, eggshell, spoiled food, ay mga tirang pagkain, soil napkin or paper towel, scrap food or pinagbalatan ng mga gulay, and then yung mga tea bags or coffee, and no liquids. And also yung plastic na ginagamit sa food scrap is what we call the madali siyang ma-dissolve, yung biodegradable. So kaya very friendly, very earthly. So sa ngayon wala pa kaming blue cart. This is where we put recycle things, recycle garbage. Yung lagayan ng egg, yung plastic container ng oil, and plastic container ng sabon. Ayan, yung mga pwedeng i-recycle. So, dito sa Canada, kinokollect din natin yung mga soft drinks and soda can. We collect them and we can actually convert it to cash. So, like the video that we did last week. Kung di nyo pa po napanood, ayan, pwede nyo pong panoorin. Nasa video list po natin. Pansamantala, dito muna namin nilalagay yung mga recycle. Kasi it's supposed to be like this. So, since wala pa kaming blue card, so dito muna namin nilalagay sa plastic bag. Someone will check first before they collect. And this is the happy day. This is a Wednesday, the collection day of garbage. And today is the black card was scheduled to collect. And this is the first time that I witnessed this. At sobrang nakakamangha. Yung masasabi mo, sana all sa Pinas ganito din. Akala ko before, yung katulad sa Pilipinas, yung may mga taong magbubuhat ng basura, tapos ihahagis, di ba? Dito, ayan, so, high-tech na be. So, it's just one person, the driver.
the garbage driver collector. So, hindi na siya nababa ng truck niya. So, he just control yung nag-aangat ng mga bin and that's it. So, kaya pala dapat ilalabas namin yung mga cart doon malapit sa kalsada para maabot niya. So, sa pagkakaalam ko kasi merong nag-check muna nung mga basura before the garbage truck came in and collect. Kasi pag hindi tama yung segregation ng basura, hindi rin nila kinokollect. So, may mga nag-check muna bago nila i-collect. Sobrang nakaka-amaze that how I wish na meron din ganitong technology sa Pilipinas. After nila makollect, you need to place it to the right place. So, itatabi natin siya. And every Wednesday was the collection day. So, for the next Wednesday schedule would be the green cart and the recycle one. So, it was a cycle schedule. Then, ilalagay namin ulit doon for the easiest collection or else baka hindi maabot ng truck. So, ayan na guys. So, nakita natin yung kanilang system in pag-collect ng basura. That was last week. Ayan, yung mga video, random na lang yan. Pinagdugtong-dugtong ko na lang siya. Kasi nag-snow pa siya. So, malamig siya. Tapos may mga time na nag-shovel muna kami. Tapos nga pala, yung ibang recycle, katulad nung can, yung ibang plastic bottle, meron siyang, pwede siyang dalhin sa green bottle depot. Tapos, meron siyang equivalent amount. So, yan, kung hindi nyo pa po napanood, lalagay po natin dito yung video na na-collect naman din, nagbenta kami. So, it was the first benta kalakal day. So, ganun po yung video na napanood nyo. Ganun, alam nyo po, ganun yung eksaktong ginagawa ko po sa Japan. Yung naging, isa sa mga naging task ko, trabaho ko sa Japan, is mag-segregate ng basura. Ayan. O, nakaka-admire yung mga taong ganun yung may disiplina sila. So ako, hindi ko naman sinasabing perfect ako kasi doon ko lang din naman natutunan yun sa Japan. 'Di ba? Supposed to be sa sarili mong bayan, sariling Pilipinas. Pero hindi. So doon ko siya nasimulang gawin. And ayan, shout out sa mga naging ka-work ko sa Japan. Ayan ako. Ba, sexy ko pa. Ayun, meron pa akong gitara niyan. So, actually, may dala akong gitara dito. So, minsan nagigitara ako. Minsan, awitan ko kayo. Pag may time. So, bali sa Japan, ganun din naman. Nagsisegregate din. Pero, wala siyang equivalent amount. Di katulad dito sa Canada na merong katumbas na bayad. Yung ibang recycle. So, sa Japan, wala. Pero kasi required na gawin yun or else, hindi nila i-collect yung basura nyo. Yun ang wini-wish ko na sana meron din sa atin sa Pilipinas. And, ayun, kaya sinimulan ko sa mga anak ko. Kasi pag bata pa, madali silang turuan. Pag malaki na, hindi ko na pakikinggan yan. So, habang bata pa, minamold natin sila. Para ma-adapt din nila yung system. How to dispose garbage properly. Pag-segregate, mag-recycle. At kapag, alam nyo ba na kapag nagre-recycle tayo, nakakatulong tayo sa economy, sa nature. Kasi it's tinatawag nilang sustainable energy. No, instead na kukuha sila ng virgin material, so nagre-recycle na lang sila para less cost. Diba, nakakatipid sila sa material. So, ayan sana sa mga kababayan natin dyan na nasa Pilipinas, kung napapanood nyo to, sana magsimula po sa atin. No? Huwag na tayong umasa sa mga barangay, sa kapitan, sa government, sa pamahalaan. Magsisimula po sa atin yun eh. Ako nagko-collect ako ng mga recycle sa Pilipinas, pero hindi ko naman binibenta na kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung amount eh. So, ang ginagawa ko, kinokollect ko siya lata, bote, plastic. Binibigay ko dun sa mga dumadaan, yung may mga kariton. So, syempre masaya sila. Nakapagpasaya ka pa ng tao, nakatulong ka pa sa environment, sa nature. Kasi sa atin, sa Pilipinas, yan ang number 1.
na problema. Di ba naalala ko nga minsan, napanood ko sa 24 oras, nagkaroon sila ng kanal cleaning, no? Tapos yung mga nakuha nilang bara sa kanal, alam niyo ba kung ano? Yung malalaking tipak ng langis, cooking oil galing sa mga restaurant, sa mga karinderya, na kapag tag-ulan, syempre malamig, namumuo, bumabara dun sa mga kanal. And dito, isa yan sa mga food scrap na tinatabi natin at hindi tinatapon kung saan-saan. Kaya minsan, parang hindi mo masasabi na, I am proud a Pilipino. Kung makikita mo, yung kapwa mo, kababayan mo, hindi marunong magdisiplina sa pagtatapon ng simpleng basura. Ayan, kaya walang baha dito. Kasi yung mga oil, isa siya mga nagkukos ng bara sa kanal. Sinisegregate natin at mayroong tamang disposal. Hindi basta-basta tinatapon lang. Naranasan nyo ba na pag umuwi kayo ng Pilipinas, makikita mo at malalaman mo agad na nasa Pilipinas ka na? Alam mo kung bakit? Kasi marami ng basura. So, ganun hindi mo masasabing proud ka sa sarili mong bansa kung ganun yung makikita mo. So, ayan, sana magsimula po sa ating sariling bahay, no? Sariling barangay, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Yung pag-encourage sa kanila, pag-educate sa kanila na maganda at mabuti ang pagsisegregate, pag-recycle ng basura. Hindi rin naman natin sila masisisi. Kasi kapag ikaw naman na nag-segregate ng basura sa Pilipinas, hindi rin naman ganun kalaki yung halaga na makukuha mo. Pero magkakaroon kasi ng benefits sa mas maraming tao. Diba? Makakatulong sa environment, sa economy. Nasa mga makakapanood nito, kahit 3, 2, 1 man lang ma-encourage ko kayo na mag-recycle, mag-segregate, mag-dispose ng tamang basura. So ako, hindi ako umaasa na kayo maniniwala sa akin or makikinig kayo sa akin. Kasi sino ba naman ako para paniwalaan nyo ako? Pero isa lang ako sa mga boses na gustong mabago yung sistema sa ating bansang Pilipinas. No? Na sana magsimula sa atin. So ayan po, sana po ma-encourage ko po kayo na mag-dispose ng basura sa proper way. So kahit wala po kayo sa ibang bansa, kahit wala po kayo sa Canada, sana isabuhay po natin. Kasi malaki po na itutulong yan. Higit sa lahat, natutuwa ang Diyos. Diba? Kasi iniingatan natin yung nature. Yung nature na nilikha niya para sa atin. Kaya, diba, kapag binabaliwala natin yung kalikasan, sa atin din naman bumabalik. So, kapag tinutulungan natin yung environment, tinutulungan din natin yung mundo, si Mother Earth. Bumabalik sa atin sa paanong paraan. Number 1, sa climate change. Kumbaga, wala na nga yung mga ibang forest, yung mga punong kahoy. Tapos dadagdag pa yung basura. Ano na mangyayari sa mundo kung lahat ng tao walang pakialam? So, ayan guys. Ako na yung good ambassador. Ini-encourage ko kayo. No? Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagawin po natin yung tama. Ayan, medyo mahaba na yata yung mga pinagsasabi ko. Pero I hope na-encourage ko kayo, na-inspire ko kayo dito sa Canada. Yung kanilang sistema. Sana ma-adapt din natin sa sarili nating bansa. And ngayon, wala nang snow. Pero yung mga next video, ayan, bonus clip, yun, nag-shovel kami ng snow kasi masarap lang siyang panoorin. Natutuwa yung nanay ko mag-shovel. And sa ngayon, wala siyang snow. Kaya boring daw, walang shovel. Maraming salamat sa panonood, sa reaching this far. And I hope you get the message from me. No, I'm just a messenger. Na may encourage din po natin kayo magsimula po sa atin. Paulit-ulit. Ayan, maraming salamat sa panonood and enjoy po sa bonus clip natin. Thank you for watching and see you to the next vlog.